Igan, hindi makapaglinis ng putik ang mga residente sa Mahaplag, Leyte dahil nawala ng supply ng tubig doon kasunod ng panalasa ng Bagyong Tino. Sa bayan naman ng Abuyog, supply ng kuryente ang problema matapos bumagsak ang ilang poste. Live mula sa Tacloban, Leyte. Sa unang balita si Nico Sereno ng GMA Regional TV. Nico. Igan, kabilang nga ang Leyte, Negros Oriental at Bohol sa mga napuruhan ng Bagyong Tino. Sa bayan ng Abuyog dito sa Leyte, kinailangang mag-deploy ng karagdagang tauhan ang pulisya para tumulong sa clearing operations. Napuno ng MDRRMC Evacuation Center sa bayan ng Abuyog. Ang mga motorsiklong nakaparada sa evacuation center nagtumbahan dahil sa masamang panahon. Sumama ang regional news team sa MDRRMO nang mag-ikot sila para mag-inspeksyon. May nadaanan kaming mga bahay na nasira ng bagyo, maging mga puno, nabuwal at nagsitumbahan. Nang mag-umaga, nakita ang laki ng pinsala. Ang pulisya nag-deploy ng personnel para magsagawa ng clearing operation sa kalsada. So, kahuman sa panguli na sa mga tao sa evacuation center, so mupokus sa punta para makaagi ang supply kung na may mga relief operation, so makaagi na din ang mga kalsada. Sa lungsod ng Javier, may ilang residente na abala sa pagkukumpuni ng nasira nilang bahay. Sa San Vicente, poblasyon sa bayan ng Mahaplag, problema ng ilang residente ang grabing putik na iniwan ng baha. Umapaw raw kasi ang ilog sa kanilang lugar. Pero ang mas malaking problema, paano maglilinis kung wala namang tubig sa gripo at kinakailangan pang mag-igib sa may munisipyo. Aperting lisura ka dyan. Oy, lima lang ka nga kapang kipot may sa among bahay tungkol sa dako sa tubig. Ang lapog ka dyan nga nakuha na pinhi. Kutob, hawak. Oo, hawak. Oo. Diya tubig ang diriliog. Diya mami. Kaya lisod mo muna ito, ubos man, diri mi. Mataw nga. Pag tamak na namo nga inani na porma, kutob din. Ang isang residente ibinilad na lang sa araw ang bagong ani niyang bigas na nabasa. Karamihan naman sa mga pamilya sa kanilang lugar ay pansamantalang nanunuluyan sa kapilya na binaharin. Pinalubog ng Bagyong Tino ang ilang bahay sa Gihulngan City, Negros Oriental. Ang mga bahay sa barangay Poblasyon pinasok ng tubig kahapon. Ito'y matapos umapaw ang baha sa Gihulngan River ayon sa PDRRMO. Bagamat wala pang datos ang PDRRMO, tiniyak nitong ligtas ang mga apektadong residente. Pati ang mga alaga, sinagip ng mga residente. Ang tulay na ito sa Barangay Buena Vista, Gihulngan City, halos abutin ng rumaragasang ilog. Hindi rin nakaligtas ang bayan ng La Libertad sa bagsik ng Bagyong Tino. Umapaw raw kasi ang La Libertad River kaya binaha ang palengke roon. Sa datos ng PDRRMO, mahigit 4,000 pamilya ang isinilalim sa preemptive evacuation noong Martes ng gabi. Sa 19 na bayan at 6 na syudad sa buong probinsya ng Negros Oriental, prioridad sa mga pinalikas ang mga nakatira malapit sa dagat at ilog. Naranasan ang malakas na hangin at dambuhalang alon sa mga baybayin sa Panglao, Bohol kahapon Martes dahil sa Bagyong Tino. Sa Barangay Bulod, naglalakihan ang mga alon kasabay ng malakas na hangin. Pero sa kabila ng masungit na panahon ay may ilang turista na naligo. Wala namang major damage sa mga resort dito. Isinailalim sa Tropical Storm Signal number 2 ang Bohol batay sa huling tala ng Pag-asa. Pero ang northern at eastern Bohol ay nasa storm signal number 3 at 4 kahapon. May naiulat din na nasawi sa Bohol matapos madaganan umano ng puno. Wala pang detalye ang CDRRMO ukol dito. Igan, ayon sa Office of Civil Defense Region 8, may ilang mga LGUs na dito sa Eastern Visayas ang nagdeklara ng state of calamity para magamit ang kanilang Quick Response Fund. Kabilang ang bayan ng Giwan sa Eastern Samar at bayan ng Silago sa Southern Leyte. Nagpapatuloy sa ngayon ang response and relief efforts ng LGU sa mga apektado ng bagyo. Igan. Maraming salamat Nico Sereno ng GMA Regional TV. Patay ang isang motorcycle rider matapos madaganan ng puno sa Capiz sa kasagsagan ng hagupit ng Bagyong Tino. Ilang lugar naman sa Iloilo ang binaharin at nawala ng kuryente.
Live mula sa Iloilo City, may unang balita si John Sala ng GMA Regional TV. John. Igan, kahit papalayo na ang Bagyong Tino sa Western Visayas ay patuloy pa rin inaabisuhan ng pag-asa ang publiko na mag-ingat, lalo na at nararanasan pa rin ang pag-ulan sa ibang bahagi ng rehiyon. Binuwal ng malakas na hanging dala ng Bagyong Tino ang ilang puno sa ilang bayan sa Northern Iloilo. Sa Barangay de Vera sa bayan ng Sara, pansamantalang nawalan ng supply ng kuryente matapos tamaan ng nabuwal na puno ang linya ng kuryente. Pansamantala ring hindi nadaanan ang kalsadang ito sa Barangay Poblasyon sa bayan ng Ahoy matapos mabuwal ang isang puno. Natanggal naman ang bubong ng isang pasilidad sa seawall sa San Dionisio. Madaling araw pa lang, naranasan ang pag-ulan sa Roxas City. Binaha rin ang ilang kalsada. We're not worried because nag-conduct tayo ng preemptive evacuation. Apektado rin ang bagyo ang probinsya ng Capiz. 4 na kalsadang pansamantalang hindi nadaanan matapos bahain. May 2 ring naapektuhan ng soil erosion at nabuwal na puno. Mahigit 56,000 na individual ang nasa evacuation center sa probinsya ng Capiz dahil sa bagyo. Sa Panay naton ang Magubilan at may soil erosion. Tag ang poblasyon Ilaya sa Cali Martires may ara sang obstruction nga kahoy. Samantala, dahil sa masamang panahon, pansamantalang kinansilang biyahe ng Roro vessel sa Dumangas Port. Nasa 100 truck ang stranded sa bahagi ng highway na papasok sa Pantalan. No choice talaga at kailangan maghintay bago makatawid at delikado at ayaw din magpatawid ng Coast Guard. Para safety man kami. May isang sasakyang pandagat naman na malapit sa port ang pinasok ng tubig dagat. Nagtulungan naman ang mga responder sa pagkarga ng stretcher kung saan may isang lalaking duguan. Dinala siya sa ospital ngunit idineklara siya ang dead on arrival. Ang lalaki, isang motorcycle rider na ayon sa residente, ay nadaganan ng puno sa barangay Sublangon, Pontevedra, Capiz alas 10 ng umaga kahapon. Tumigil daw ang lalaking motorcycle rider nang maflatan ng gulong at magpakarga ng hangin. Bigla raw may narinig mula sa kalapit na puno at nakita na patumba ito dahil sa lakas ng hangin. Sinikap ng rider na isalbang motorsiklo ngunit nadaganan ito ng puno. Nagambal man to sante siya nga palayo na sa motor hindi sang balik. Nagbalik pa sa pagkatumba sang kayo igugid sa solo ya. Mapok sa dayon sa tunga sang krasada. Sa investigasyon ng pulisya, nasa legal na edad ng biktima, residente ng Bacolod City at pansamantalang nakatira sa Pontevedra. Consider siya sir nga daw liborer sa sir. Reside siya, temporary reside siya sa may barangay Sublangon, makadto sa iya nga kanser, manukan. Nakikipag-ugnayan ng pulisya sa pinagtatrabahuhan ng biktima at sa mga kaanak nito. Paalala ng pulisya sa mga residente na sa oras ng kalamidad. Nag-remind ako sa tanan nga pumuluyo diri sa Pontevedra Capiz nga be vigilant always in a safe area, always take cover. Igan, tinatayang nasa 250 individuals ang apektado ng Bagyong Tino sa Western Visayas. Igan? Maraming salamat, John Sala ng GMA Regional TV. Hindi rin nakaligtas sa bagsik ng Bagyong Tino ang iba't ibang bahagi ng Negros Occidental. May unang balita live si Adrian Prietos ng GMA Regional TV. Adrian? Yes, Susan, mga kapuso, maayong aga dahil nga sa tindi at lakas ng hangin na dala ng Bagyong Tino dito sa Bacolod City at maging sa maraming bahagi ng probinsya ng Negros Occidental kahapon ay naitala ang mahigit 5,200 ayon sa Bacolod LGU at Department of Social Services and Development, mga kapuso, na mga evacuees. Sa kasalukuyan ay pansamantalang nanunuluyan ang mga ito sa 25 evacuation centers sa lungsod kagaya ng mga barangay hall at maging eskwelahan. Ang Bacolod City Government Center, mga kapuso, ay binuksan na rin upang may matulugan ang mga residente, lalong-lalo na yung mga apektadong residente mula sa coastal areas kagaya ng Barangay Mandalagan, Barangays 1, 2, 3 at Barangay Banago. Gabi na hangin, sana tong mga sen, tapos ang mga ambot namon puro na to wasak, sir. Gabing balod, kagabi pagid ang hangin. Lapit kami nga daan sa baybay dito. Nagsagawa ng forced evacuation ang ilang barangay sa coastal area ngunit may ilang hindi lumikas. Ang ako nang gurumay mo as the PNP, pakadto di, kag mag-forced evacuation ta wala na ta may mo. Ayon sa Bacolod City LGU, nasa 1,500 na pamilya ang lumikas.
gina-safety ta sila gani, sila yan nagapakagtupakari. So nagakalatumba na tidaan na May pa man kami di ka pamahaw. Amon to balay guba na. Dahil sa malakas na hangin, natumba ang ilang punong kahoy sa Burgos Public Cemetery at Bacolod Public Plaza. As of this moment, why pa man ta reported casualty or injured. Samantala, lubog sa baha ang ilang bahay sa Sitio Asin, Barangay Bagunawa sa San Enrique, Negros Occidental. Matapos maranasan ang malakas na ulan, umapaw sa kalsadang baha at pumasok sa ilang bahay. Ang ilang motorista nahirapan sa pagdaan sa lugar. Halos abot na ng baha ang bubong ng ilang bahay sa barangay crossing sa bayan ng Moises Padilla. Halos umapaw naman ang tubig sa overflow sa barangay 1. Sa barangay Montilla, hindi madaanan ang ilang kalsada matapos matumba ang ilang puno. Pansamantala ring hindi madaanan ang hanging bridge na ito sa barangay Quintin Remo. Ayon sa NDRMO, mahigit 500 na individual ang lumikas at pansamantalang nananatili sa 8 evacuation sites. Samantala, nilipad ng malakas na hangin ang ilang bubong sa Victoria City. May ilang kalsadang hindi na madaanan dahil sa natumbang mga puno. Susan, na mga kapuso, sa kasalukuyan ay nananatiling walang kuryente dito sa Bacolod City at maging major areas ng probinsya ng Negros Occidental. Ayon naman sa local power distributor ay magsasagawa sila ng rapid damage assessment upang matukoy kung gaano ba kalaking pinsala ng bagyong Tino dito sa Bacolod City. Sa likuran ko mga kapuso ay yung mga nabuwal na kahoy dito mismo sa Bacolod City Public Plaza. Ayon sa LGU ay sisimulan ngayong araw ang isasagawang clearing operation. At yan munang latest mula rito sa Bacolod at Negros Occidental. Susan? Maraming salamat, Adrian Prietos ng GMA Regional TV. Patong-patong ng mga sakyang tinangay ng baha. Nagtumbahang mga puno at putik-putik na kalsada. Kabilang po yan sa mga iniwang pinsala ng bagyong Tino sa Cebu Province. Kumustahin natin ang sitwasyon sa lalawigan. May unang balita live si Fe Marie Dumabok ng GMA Regional TV. Fe! Igan, dahil sa pinsalang dulot ng bagyong Tino, maraming mga lugar ang nakakaranas ng blackout sa Northern Cebu at pahirapan ng komunikasyon. Pasado laona pa lang ng madaling araw kahapon, napatumba na ng bagyong Tino itong mga punong kahoy sa tabi ng daan sa bayan ng Carmen. Pasado 2:00 ng madaling araw nang lumakas pa ang hangin at ang dalang ulan nito. Walang tigil ito kaya naperwisyo nito ang tulog ng mga pinalikas evacuation center. Sa barangay Sabang, Danao City, mas lumakas pa ang hangin at ulan pasado 5:00 ng madaling araw nang maglandfall na ang bagyo sa bayan ng Bourbon. Napatumba ang malaking kabinet, mga saging, puno ng kahoy, natanggal din ang bubong ng isang bahay. Sa kasagsagan ng bagyo, isang may-ari ng bahay ang patuloy na nagkumpuni ng kanyang nasirang bahay. Pasado 8:00 na ng umaga nang humina ang malakas na hangin at ulan. Ito na ang tumambad. Mga nagbagsak ang puno ng kahoy at matinding baha sa National Highway. Sa barangay poblasyon sa lungsod ng Danao, lagpas baywang ang baha kaya hindi ito madaanan ng mga papunta at galing sa northernmost Cebu. Nagmistulang sapa ang National Highway sa barangay Estaca, Compostela dahil sa rumaragasang baha. Ang fire truck na magsasagawa sana ng rescue operation ay inanod ng baha. Ligtas naman ang mga sakay nito. Padong kami mag-rescue mo mga 2 hours ago or 3 hours estimated na kung oras. Pag abot na mo ma'am kay amo na lang ang tanggi priority ang katong subdivision kay daghan kayo tawag daghan kay call. Sa to say ma'am dili gid kayo sa fire truck ma'am gianod jud mi tungod sa pressure sa tubig. Binaha ang mga bahay at may bahay na nasira dahil sa matinding baha dahil umapa umano ang Kutkut River. Sa video na kuha ng isang netizen, kitang tila naging sapa ang subdivision na ito sa barangay Bakayan, Cebu City. Dahil sa lakas ng agos, naglutangan ang mga pribadong sasakyan. Nang bahagyang humupa ang baha, ito na ang tumambad. Patong-patong ng mga sasakyan na tila malalaking laruan. Sa barangay Bakayan, umapaw ang sapa at rumagasa ang baha. Naabutan ng GMA Regional TV ang isinagawang rescue operations sa mga residente na naturang subdivision. Inuna ang mga matatanda, may mga karamdaman, bata at babae. Isa-isang nirescue ang mga stranded na mga residente palabas sa kanilang mga bahay. Pagsuod lagi sa tubig yun, amo to kanang alas 4. Diha na gyud napita ang tubig ni saka gig mayo.
Kay wag sila gabantay. Ayon sa mga residente, alas 4 ng madaling araw kahapon nang maramdaman nila ang bagyong Tino. Dahil sa malakas na ulan, saglit na rumagasa ang baha mula sa kalapit na sapa. Marami sa mga residente ang hindi nakalabas nang umabot sa 10 hanggang 12 talampakan ang baha. Dahil malakas ang agos ng baha, pinili nilang manatili sa ikalawang palapag ng kanilang bahay. Nagbaha og sugod ang kusina ug ang CR, then sunod paspas lang kayo nga ni sirit kay di na mabili ang portahan. Dahil sa magdamag na pag-ulan, muntik nang umapaw ang tubig sa Guadalupe River. Agad na inalerto ng mga barangay ang mga residente sa sitio Sapang Dako para mag-ingat. Sa social media post naman ng Our Lady of the Sacred Heart Parish Capitol, makikita na pinasok na ng baha ang ground floor ng simbahan. Binaha rin ang mga bahay sa barangay Tabok, Mandaue City. Pareho rin ang naranasan ng mga residente sa Talisay City. Nananawagan naman ang uploader na si Minerva Herodias ng mga rescue personnel dahil sa patuloy na pagtaas ng level ng tubig. Tila naging isang sapa naman ang Sitio Galaxy sa barangay Danglag sa bayan ng Konsolasyon matapos ang malakas na pagbuhos ng ulan. Ayon kay Angelic Bacos, halos hindi na makita ang mga bahay dahil sa baha. Ang ilan sa mga residente umakyat na sa bubong ng kanilang mga bahay. Malalang pagbaha rin ang naranasan ng mga residente sa Villa Azalia sa barangay Kutkot sa bayan ng Liloan. Maraming residente ang makikitang nasa bubong na ng kanilang mga bahay matapos pasukin ito ng baha. Marami sa kanila ang gumamit ng trapal habang naghihintay ng rescue. Natumba naman ang isang malaking punong kahoy sa isang townhouse sa barangay Alang-Alang, Mandaue City. Nabagsakan nito ang isang kotsing nakaparada. Sa isa namang kuha ni Abarquez, makikita rin na natumba ang giant Christmas tree ng Mandaue City LGU na itinatayo sa Mandaue Plaza. Rumagasa naman ang tubig mula sa sapa sa sitio Pulang Bukid na naranasan sa barangay Alang-Alang. Umabot ang tubig sa ikalawang palapag ng bahay na nakatayo malapit sa sapa. Ayon sa Pag-asa Visayas, naitala ang 183 mm na ulan simula 8 a.m. ng November 3 hanggang 8 a.m. ng November 4. Maraming salamat. Yan po ulat ni Femari Dumabok ng GMA Regional TV. Kapuso, huwag magpapahuli sa latest news and updates. Mag-iuna ka sa balita at mag-subscribe sa YouTube channel ng GMA Integrated News.